Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya.
Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Gumising na at magsaya. Good morning, Jesus! Gumising na at magsaya. Magsaya, mga kapatid. Kalimutan na ang problema. Magsaya. Oo, kailangan magsaya. Aba, daming dahilan para magsaya. Katulad ngayon, Sabado na naman po. Ibig sabihin, bukas, Linggo na naman. O, anong ibig sabihin nun? Dumaan ang buong linggo na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya napakalaking dahilan po niyan para magsaya. Oo. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa nagdaang buong isang linggo na kami po ay kinalinga mo muli. Salamat po, Lord, for providing for us, for protecting us, Lord, for being with us. Maraming salamat po sa tulong na lagi po naming natatanggap mula sa inyo. At sa araw po na ito, Lord, once again, wala naman po kaming ibang inaasahan kung hindi kayo. Kaya po, Lord, mangusap po kayo sa amin lahat, and we are expecting something good is going to happen today. And thank you, Lord, dahil alam po namin na lahat ng bagay na nagmumula sa inyo ay maganda. Kaya salamat po muli. Sa araw na ito, Lord, manguna po kayo muli sa amin lahat dahil we acknowledge, Lord, that we are nothing without you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Pagpapatuloy po nung ating discernment. Pero, sorry, hindi ko nasabi. Hindi na siya sa Romans 12:1 and 2. Ito po ay continuation nun. Pero, ang atin pong verse na gagamitin ngayon ay James 3:13 to 18. Maganda itong pag-usapan, mga kapatid. Ito po ay may kinalaman din doon sa ating discernment. Babasahin ko na lang po, ha? Okay. James 3:13 to 18. Ang sabi po dito, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct
that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy, mga kapatid, pakinggan po nating mabuti ha, yung mga salita na binabasa natin kasi napaka-importante po nito. Ulitin ko, who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now, the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Daming ano rito? Daming lesson dito, mga kapatid. So may kinalaman pa rin po ito, sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, ang discernment ay correlated po sa wisdom. Ngayon, naisip nyo na po ba, ang wisdom po ba, o ang taong may wisdom ay nakikita sa panlabas na anyo? Dati, ang akala ko kapag ka may edad na, yan, madami ng wisdom. Pero may mga edad na, umiiling si Kuya Ernie. Pero madaming mga may edad na nasasabi ng ibang tao, napakatanda na niyan, pero parang walang pinagkatandaan. So, ibig sabihin, wala sa edad ang wisdom. Ito rin po ba ay nasa titulong hawak? Hindi rin po. Kasi even positions and titles can be bought, di ba? O kaya na dadala sa politics, di ba? Ang mga position. So, hindi mo po pwedeng sabihin na yung wisdom ay dala-dala din ng posisyon na meron ng isang tao o kinalalagyan. At lalo naman pong hindi rin po pwede na kapag ka maraming pera sa bangko, ibig sabihin ay may wisdom na. Hindi rin po. Daming madami pero, di ba? Kung mamuhay, parang wanton living. So, kapag ka ganun ang pamumuhay, di wala rin po talagang wisdom yun. So, naisip nyo na po ba kung papaano natin makikita ang tao na merong wisdom? At gusto nyo rin po bang maging wise na tao? Ang isang wise po ba na tao ay taong madiskarte? Magulang yata ang tawag doon, hindi marunong. Kasi iba yung magulang sa marunong. Hindi ba? Yung pagiging magulang, may pagkatuso yung connotation nun di ba? Shrewd yun, oo. Hindi wise. Shrewd ang magulang. So, minsan napagkakamalan po natin na yung mga magulang, hindi magulang na parents, magulang ng iisa. Ang sabi natin, ang tawag din natin doon ay wais yan. Oo, pero hindi siya wise. Wais ang tawag natin. So, ano nga ba talaga ang wisdom? At alam ko naman po, gusto natin lahat yan na maging wise tayong tao. Ang ibig sabihin po ng wisdom sa dictionary is the ability to use knowledge and experience to make good decisions and judgment. Ang nangyayari po sa karamihan, may abilidad to use their knowledge and experience, but not always to make good decisions. Yun yung mga taong sinasabi nating magulang lamang, at wais. So, ang totoong wisdom,
Lahat yung mga abilidad niya na yon, yung knowledge niya at experience, ginagamit niya to make good decisions and judgment. Ang isa pa pong ibig sabihin nito sa dictionary ay the soundness of an action or decision with regard to the application of experience, knowledge, and good judgment. Yun po ang ibig sabihin. Sa Biblia naman po, ang wisdom is a capacity of the mind that allows us to understand life from God's perspective. Ulitin ko po. Wisdom is the capacity of the mind that allows us to understand life from God's perspective. Maganda to. Tapos, ito yung lagi po nating nasasabi na wisdom is the insight to the true nature of things. Itong meaning na ito ay pinagsamang discernment and wisdom to. Kasi insight to the true nature of things. Pag sinabi mong insight, hindi siya visible doon sa human eye o hindi ito nakikita ng lahat ng mga tao. Insight to the true nature of things. And it is also the ability to discern modes of action with a view of known result. Ang ibig sabihin po nito, pag samasamahin natin ito, kapag naunawaan mo at tinitignan mo ang buhay from God's perspective, doon mo lamang makikita kung ano ang kahulugan ng mga bagay-bagay na tago sa ibang tao. Naiintindihan mo. Itong meaning po na ito ay pinagsamang insight and discernment na ito. Kasi nalalaman mo na or alam mo na kaagad na ito ang magiging resulta nitong bagay na ito kahit hindi pa dumarating o hindi mo pa nakikita. Kasi nga, tinitignan mo siya in line with God's perspective. Diba mga kapatid? So maganda itong wisdom na meaning dito sa Bible. Dito po, sa binasa po natin, pinakita na po dito, diba sinanong ko nga sa inyo kanina, paano malalaman ang merong wisdom? Dito, pinakita na po ni James sa passage na binasa natin ngayon, ang evidence of someone having wisdom. Malalaman na natin agad dito kung sino nga ba ang taong matalino at marunong, may karunungan sa pamumuhay doon sa binasa natin. At dito po, dalawang position of wisdom na opposed to each other ang ibinigay po sa atin ni James. Kaya pag ito'y pinag-aralan natin at binasa nating mabuti, malalaman po natin kung saan pumapaling ang wisdom na meron tayo. Dito sa dalawang opposing element na ito ng wisdom na ibinigay sa atin ni James. Two versions of wisdom. One which is the real deal and the other one po is an imitation of the real thing. Dalawa dito sa binasa natin. Yung isa, yun yung totoong wisdom. Yung isa, imitation lamang, mga kapatid, of the real thing. Naalala ko tuloy yung commercial ng soft drinks, di ba? Halimbawa, umorder ka ng real thing, tapos ang ibinigay sa'yo, ano yung sakit? Ano yung commercial niya? Halimbawa, in-order mo, it's the real thing. Tapos ang ibinigay sa'yo, yung isa, di ba? Parehas lang naman silang soft drinks kung tutuusin. Kaya lang, hindi yun ang in-order mo. Ang in-order mo ay yung real thing. Pero parehas silang soft drinks. So parang ganito yung inilatag ni James sa atin. Two version. The one is the real thing and the other one is the imitation of the real thing. Makikita po natin dito sa ibinigay sa atin ni San Pablo, ni James, matututunan po natin ang difference between those who are wise and those who pretend to be wise. Dalawang bagay. One wisdom comes from above and the another version comes from below. Oo, mamaya pa yun. Basta dalawa. Ngayon,
pag-aralan po muna natin itong mga wisdom na binanggit sa atin. Unahin po natin ang karakteristik ng totoong wisdom. Makikita natin yan sa verse 13. Ang sabi, who among you is wise and understanding? By his good conduct, he should show that his works are done in gentleness that comes from wisdom. Okay. Dito po, si James also is setting up, di ba, an opportunity para sa isang tao to show na yung kanyang wisdom na dala-dala or ang wisdom na pinoproclaim niya na meron siya comes from above. Dito, mapapatunayan nga po natin, binibigyan niya tayo ng opportunity para ipakita natin the genuineness of the wisdom that we claim to have. If you have real wisdom and understanding, ang sabi niya, show it by your good conduct. Yun. So yun po muna. Show it by your good conduct. Doon muna tayo, Beb. Mamaya pa yung humility. So, perform, ayan tuloy, nawala ako. Show it by your good conduct, ang sabi po dito. Ngayon, china-challenge po tayo ni James, ni Santiago. He is challenging us to really demonstrate what we claim to have. Kasi po, dito sa inilatag niya, makikita natin na ang wisdom dito is not merely intellectual knowledge. Kasi sabi niya, show it by your good conduct. So, meron kang kailangang aksyon na gawin. Meron kang kailangang ipakita. So, hindi lamang po ito intellectual knowledge. It involves or it accompanies behavior. So, hindi lamang po siya intellectual knowledge, ito po ay behavior because you have to show it by your good conduct. Siyempre naman po, pagka masama ang ugali mo, walang taong magsasabi sa iyo na marunong tong taong to o kaya wise tong taong to. Siyempre hindi. Sinasabihan lang natin yung mga tao na nakikita natin na ganun, sinasabihan lang natin, ito may wisdom to dahil ipinapakita niya sa magandang behavior niya. So, the wisdom that comes from God will be seen in our good conduct. At hindi lamang po ito, ang ibig sabihin po nitong showing by your good conduct, kailangan po siya ay maging mabuting tao na ipinamumuhay kung ano ang kanyang sinasabi. He is living by what he is preaching and teaching. At kailangan po siya ay mamuhay ng mayroong, ano yung purity sa Tagalog? Kalinisan. Morally and spiritually, may righteousness at makatarungan ang kanyang pamumuhay. Hindi ho po pwede na sinasabi niyang isang bagay pero ginagawa niya ang isang bagay. That cannot be. He cannot teach one thing and do something else. Sa Matthew 7:24 to 27, basahin ko po. Matthew 7:24 to 27, ang sabi po dito ay, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock, and the rain descended and floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. So, yun po ang sinasabi ritong wisdom, na hindi po pwedeng iba ang sinasabi sa kanyang ginagawa. And part of this good conduct ay napagpapakita ng true wisdom is humility. Ito yung sinasabi ni Pastor kanina, meekness and humility. Ngayon, immediately, ano naiisip natin kapag sinabi natin ng isang tao ay meek or gentle
or ano yung humility? May kababa ng loob or humble. Ang trait po kasi ng humility, mga kapatid, ay galing sa salitang prauteti. The word means to be gentle, tender, humble, mild, considerate, but strongly so. Ayun, may kadugtong, but strongly. Kasi tayo, kaya ayaw natin yun, meron tayong connotation sa gentle, meek, and humble na isang taong mahina. Kaya walang may gustong gumawa nito eh. Walang gustong maging humble. Kasi sasabihin ng mga tao, naku, pagka-humble ka, aapak-apakan ka ng marami. O kaya, naku, pag-humble ka, mukha kang eng-eng. Diba? Kasi may connotation tayo, mga kapatid, na to be humble, to be gentle, is to be weak. Hindi po. Hindi yun ang totoong meaning po ng humility at meekness. Saan tayo dapat humble? Humility has a humble state of mind. Humble state of mind. Hindi po ibig sabihin ito na ikaw ay duwag. Hindi rin po ibig sabihin na ikaw ay mahina. O hindi ibig sabihin na ikaw lang yung baw ng baw. Alam nyo ba, may nagbaw ng baw at yes ng yes, pero galit na galit yung loob? So, hindi po ito ang ibig sabihin ng humble na tao. Ang pinag-uusapan po natin ditong humility, ito po yung isang tao that simply loves people and loves peace. Kaya pinipili niyang maging ganon. Hindi dahil sa duwag siya, hindi dahil sa mahina siya, kung hindi siya ay nagmamahal lamang sa ibang tao at gusto niya ay tahimik. Kaya he walks humbly among men regardless of their status and circumstances in life. Okay? Kaya hindi po ito yon. Isa pa, humility has a strong state of mind. Yun yung binasa natin. Pangalawa, humility has a strong self-control. Kaya po siya nakakagawa o kaya siya nagiging mababa ang loob, hindi po dahil sa duwag siya o kaya mahina siya, kung hindi meron po siyang strong self-control. Alam niyo po ba na ang isang taong mababa ay mas matapang kaysa dun sa sinasabi nating matapang? Because it takes strength para po hindi ka mag-react. Mas madali pa pong mag-react kaysa sa hindi mag-react. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya nga mas mabilis tayong mag-react eh. Kasi yung hindi mag-react takes a strong state of mind and a strong self-control. Malalaman mo yun kung ikaw ay merong self-control. Kapag ka po, hindi ka basta-basta nagre-react sa mga bagay-bagay. So you see, mga kapatid, hindi po kahinaan ang pagiging humble and meek. Hindi po. Mas matapang ang taong nakokontrol niya ang sarili niya. Okay? Kasi lalo na yung mga lalaki, di ba? Kapag kayong mga lalaki, tinatawag nyo kasing di ba pagka hindi kasi yung lalaki, pagka mix siya at saka humble, tinatawag nila, bakla yan, ganun. Mahina yan, binabaian, ganun. Kaya tuloy, karamihan sa mga lalaki, pinapakita nila na sila ay mga tough, yung mga siga, macho, hindi mo ako, macho? Ito, napaghahalata ka talaga sa edad. Macho. At machunurin na daw. So, kasi nga, iba ang pagkakakilala natin sa isang taong humble and gentle. Kaya yung mga lalaki, ayaw nila ng ganyan. Gusto nila, pakita nila na sila ay tough and rough. Oh, hindi ba pwedeng maging strong ka, tapos maging gentle ka? Pwede po. Ano bang ibig sabihin ng humble, gentle, and meek? Ito po, ang ibig sabihin lamang po nito, you think of others first before yourself. Sa ibig sabihin. Kaya baguhin natin yung meaning ng humble and meek.
Kaya hindi magustuhan ng mga tao eh. And meekness and gentleness and humble means also that you are patient with others. Mapagpasensya ka, mahaba ang PC mo. Kapag ka sa ibang tao, malalaman niyo po ito lalong-lalo na saan? Sa loob ng bahay. Ilan ang anak mo, kapatid? Malalaman mo kung gaano kahaba ang PC mo. Kung ilan ang anak mo. Sa bagay, merong mga may anak, iisa lang pero daig pa daw ang 5 bata, di ba, nung isang bata na yon. So, meekness and gentleness and being humble means you are patient with others. Tapos, it also means that we go out of our way not to cause harm. Hindi ka nananakit ng ibang tao. Yun nga yung isa, we practice self-control. And it means, ito pinakamaganda sa lahat ng nasabi, we are confident in the strength of God has given us. And we don't need to intimidate people to feel strong. Yun. Karamihan naman po ng mga maiingay na tao, yun yung mga taong insecure. They feel they have to intimidate people para sabihin ng mga tao na hindi siya mahina, na siya ay isang tough na tao. Pag sinabi mong intimidate, para bang tinatakot mo sila para sumunod sila sa'yo. Yun, mga kapatid. At ang maganda rito, sabi niya, ang meekness and gentleness or humility is the confidence that we have that is coming from the strength of God. Kasi sa totoo lamang po, ako nga bagsak ako dito eh. Ano po? May na ako sa self-control. Ano po kasi ko yung indignant ako. Mabilis akong mag-react lalo na dun sa mali. Pero alam niyo po ba na ang humility and meekness ay hindi rin siya pumapayag na merong kalokohan na nangyayari nang hindi siya nag-act? O yun. Baka napagkakamalan po kasi natin na being gentle and being meek is tolerating even evil. Mali po yun, mga kapatid. Kasi merong mga tao para lamang masabi na sila ay humble and gentle, may nakikita na nakasamaan na nangyayari, wala pa siyang kibo. Ay hindi po yun humility, mga kapatid. Kasi ang totoong gentleness, humility, hindi nito gusto na may taong naaapi at merong kasalanan na nangyayari na wala siyang gagawin. Ang isang gentle and humble na tao ay nagagalit in the right time and sa right reason and the right thing. Ulitin ko po ang isang humble and gentle na tao ay nagagalit sa tamang panahon at oras, sa tamang bagay. Right time and on the right thing. Baka mamaya sasabihin mo, kasi humble ako kaya hayaan mo siya. Si Lord nang bahala sa kanya. Wala kang gagawin. Tapos sasabihin mo, humble ka and gentle ka. Parang hindi po yata yung tama. Kasi walang kahit sinong Kristiyano ang dapat natutuwa sa kasamaan. Walang dapat Kristiyano na pinababayaang magpatuloy ang kasalanan. Kailangan you have to act on it. Mapipigilan mo ba yon? Hindi ko alam. Pero nag-act ka doon. Ibig sabihin, nag-protest ka against that kalokohan or kasalanan or may ginawa kang something para itigil yung kasalanan. Hindi mo man maitigil yun, maiparating mo dun sa tao na hindi ako nag-agree dyan sa ginagawa mo. Sapat na po yun, mga kapatid. And then the Lord will do the rest. Basta ipakita mo sa Kanya, hindi ako for sa ginagawa mo. And it's up to you kung susunod ka o hindi or kung magalit ka sa akin o hindi. So you see, mga kapatid, hindi po kahinaan or kalamyaan ang maging humble at maging gentle. Nagkakamali lang po tayo ng definition dito. So,
Good conduct and gentleness po ay sign of true wisdom. And it is also a sign of someone who has been changed by God. Kaya nga po, ang mga taong binago ni Kristo dapat ay nabubuhay na ng may karunungan. Sa totoo lang po, wag nating pahirapan ang sarili natin sa pag-define ng merong wisdom. Alam niyo po ba na ang taong ipinamumuhay ang salita ng Diyos ay taong may wisdom? Ganun po kadali lang yun, mga kapatid. Ang taong ipinamumuhay ang salita ng Diyos ay ang taong may karunungan. Ganun po kadali, wag na natin pahirapan. Kapag ka ang pamumuhay mo ay wala sa salita ng Diyos, may wisdom pa rin yun. Pero yung po yung opposing version ng wisdom na sinasabi rito sa James. It's not the real thing. It is the imitation of the real thing, mga kapatid. Ngayon, ang earthly wisdom naman ang pag-uusapan natin sa ibang araw. So, dun po muna tayo. Kaya, let us search our life. Sa araw-araw po na pamumuhay ba natin o nagagawa natin at sa kung ano ang meron laman ang puso natin ngayon, i-search po natin. Tapos, gamitin po nating pang-search ang salita ng Diyos, yung binasa natin ngayon. Search mo siya. So, what do you think? Anong klaseng wisdom ang meron ka nandyan sa puso mo ngayon? Presently. Kasi kung may bitterness dyan, yung susunod at envy, it's not the real thing. It's the fake thing. Oo. Baka akala lang natin may wisdom tayo. Meron naman. But is it the real thing? So bukas, ay hindi bukas, linggo pala bukas. Sa Monday, ituloy pa po natin ito, mga kapatid. Kailangan natin ito. Para sa ganun, wag nga tayo yung parang guessing game na nasa guessing game tayo na tama ba kaya ang pamumuhay ko? Nakakasunod ba ako kay Kristo? Para sa ganun, alam na agad natin, recognize na agad natin kasi alam natin kung ano yung totoo sa hindi. Ang mga nadadaya lang naman po yung hindi nakakaalam ng tunay at saka sa hindi tunay. Pero pag marunong ka na, may mata ka na, alam nyo ang mga alahera, hindi nyo sila po pwedeng dayain sa mga totoong diamante at fake na diamante. Wala pa silang ginagamit na lente, tingin pa lang nila, alam na nila. Bakit? Kasi nasanay sila doon at nahasa sila sa pagtingin ng totoo at sa hindi. Kaya kailangan tayo mahasa rin ng pagtingin ng totoong karunungan at sa fake. Nang sa ganun ay hindi po tayo madaya. Ayan, mga kapatid, ha? Okay, so, napag-aralan na natin, isa pa lamang at dalawa. Kailangan magandang pag-uugali. Pag masama ang pag-uugali, wala na bang wisdom? Wala na. Sabi dun good conduct nga mga kapatid. Wag na nating ipalusot. Sabi niya good conduct So kapag hindi na good yung conduct, wala nang wisdom. Sabi pa doon, humble, gentle, meek. So pagka may kayabangan, sabi rito, walang wisdom, wala na. Sabi, basta masama ang ugali at may kayabangan, ang sabi doon, hindi yun wisdom from above. So alamin naman natin sa susunod yung wisdom from below. Baka mamaya doon tayo nahanay para makapagbago pa tayong lahat. Mga kapatid? Thank you, Lord. Okay. Ang tahimik natin. Ay, grabe, no? Parang walang kasama. Biglang Ha? Oo nga. Nagse-search tayo kung ano nga ba tong wisdom na meron tayo. Nakakapanibago lang. Kasi nung umistap ako, ang Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Magkaroon tayo ng takot muna kay Lord, mga kapatid. Paanong takot? Takot ba na nanginginig ka kapag papasok yung new song ni Mr. Jerry, no?
Oo. So, eto na po ang ating, hopefully, thank you. Salamat, kapatid. Diyos ko. Ay, oo nga pala, may birthday tayo. Pati tuloy ako pinagpapawisan dun sa sa lesson. Nakakapawis talaga yung lesson natin, mga kapatid. Ayan. Kasi alam mo, mukhang sugat-sugat na naman tayo dito sa lesson natin na to eh. Hindi po, hindi naman po kasi, porke matagal na tayo kay Lord eh, exempted tayo rito. Hindi po, mga kapatid. Ibang klase pong mag-opera ang salita ng Diyos. Kinakabahan tuloy ako eh. Sa lighter side naman, batiin natin ang mga may birthday. Maganda po yung tumatahimik tayo kasi ibig sabihin yan, nagko-contemplate tayo, nag-iisip tayo, baka nga. Okay. Birthday muna, pero nabunot ko na, ilalagay ko lang dito sa tabi ko. Dahil yan ang hopefully last qualifier of the week. Happy birthday kay Sister Jing Umilin ng ating Comfy, Illinois. Happy birthday, Sister Jing. Birthday din ngayon ni Janine Toralba ng ating Callejon Prayer Group. Happy birthday, Janine. And birthday din ni Princess Dorothy Bacani ng ating Karasuchi Prayer Group. Birthday din ngayon ni Sister Lilia Mercado ng ating Mendez Outreach. Wow! Happy anniversary, Minister Arnold and Sister Lisa Pangilinan. May kwek-kwek daw mamaya ang lahat. Meron ba, Nold? Turon, meron ba sa? Ay, natawa tuloy. 22 years na silang kasal. 3 taon na lang. Silver na. Wow. Happy birthday. O, Jam, batiin muna. Kantahan natin sila. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Ayan, at happy anniversary din kay Brother Melvin and Sister Marisa ng ating Mendez Outreach. Enjoy your special day, mga kapatid. At good morning din sa iyo, Brother Jerome, ng ating Bulacan Outreach. Maraming salamat, kapatid, sa paglilinis at pag-aalaga ng ating mission house. Yan si Brother Jerome. Anniversary, si Brother Lawrence, at saka Sister, anong name? Happy anniversary din kay Sister Jazz and Brother Lawrence Castro ng ating Malabon Prayer Group. Okay, thank you, Lord. Ngayon po, tawagin natin na ang ating last qualifier. Wow! Minister Elmer! Mr. Elmer? Okay. Minister Elmer, hopefully siya ang ating maging last qualifier. Sumayaw, sumunod ka sa akin. Ayan, Brother Elmer, pasok. Ayan, ready na, ready na. Ayan. Kaya tahimik kasi nagre-review kanina eh. Okay. Oh, game na po. Game na. Okay. Genesis and Exodus, the first book to see.
Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and Samuel, First and Second Kings, and First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepanaya, Hagay, Sekaraya, Malakay. Medyo hinihingal. New Testament, iba pong tono. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, nawala tuloy ito. Nawala tuloy. Oh. Wala. Paano yan? Sige, doon na po sa Thessalonians. 1 and 2 Thessalonians. 1 and 2 Timothy. Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 3 John, Jude, Revelation. Kayang-kaya. Kayang-kaya ng ating Diyos. Ayan si Minister Elmer. Okay. Kaya lang, kailangan tayong tumawag ng bago. No, Mera? Oo. Pero, qualified pa rin kayo doon sa isa nating... Maraming salamat sa aking face mask, sa aking sponsor. Tanggalin ko na. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kapatid, Alam mo na yun kung sino ikaw. Okay? Tatawag tayong iba. Pero, lahat yung mga hindi na qualify, pwede pa rin po kayong mag-qualify doon sa ating family of 3. At saka kung kayo ay single at husband and wife lamang, meron pa tayong isa. Nakita nyo na ba yung ating mga 2,000 pesos yung cash prize doon sa family. Tapos, meron diyang mga malalaking ang tawag dyan ay sabon. O, sana? 7.5 kilograms of sabon. Oo. O, ayan hindi lamang yan kasi yung isa 7 lang yun. Ito, hindi kita, Minister Andy mabigat ba? Ayan 7.5 kilograms of sabon. 4 yan. Tapos, meron tayong malalaking Downy. Sunday. Bukas. Bukas lahat yun, mga kapatid. Ito, ang laki kaya nito. Ayan, si Minister Andy. Ayan, malalaki yan. Alam nyo, yung Downy na yan, konti lang ilalagay nyo. Ang amoy-amoy na niya kahit na walang araw. Uy, kinumercial no? Downy, baka naman. Okay? Yan, bukas na lahat yan, mga kapatid. 4 yung ating sabon. Tapos, 4 yung ating Downy. Hindi kasi yung family of 3 na yon bukas, yun ay bubunot lamang ako dun sa nag-submit na pangalan sa kanya. Kung if you're up for it. Kasi baka mamaya, hindi naman kayo gustong sumali, mabunot po kayo. So, yun ay yung mga gustong sumali, maglagay lamang po ng name kay Jam. Hindi spin a wheel kasi kung sino lang yung ready. Oo, yung kung sino lang ang ready. O pwede ring spin, bigay nyo lang ang pangalan nyo sa kanya. Spin na nga lang. Family name na lang. Okay? Sa mga single din, pwede. Dahil umapila ang mga single Oo. Oo, okay. Okay? Ngayon naman, ito na. Sister Ana.
Hindi? Okay. Hindi. Pass sila, pass. Next year na daw. Okay. Okay. Bunot akong isa pa. Sister Jen Garcia. Hindi pass? Okay. Ready, ready. Try. Huwag na gamitin yan. Yan, pwede bang face the wall? Okay. Kaya yan. Sige. Thank you, Lord. Umpisa na ako. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. New Testament. New Testament. Teka lang po. Ay, nihingal si Jeng ah. How can a man keep his way pure? It is by living in God's word. Matthew and Mark, Luke and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Thank you, Lord. Nabuo. Ito si Minister Jerry, ang gulo. Hindi naman siya nagkamali eh. Tama yung kanya. Tama. Alam mo yan. Nanlilito lang yan. Nanlilito. Hindi. Tama. Very good. Okay. So, ang Saturday qualifier, Monday qualifier natin, Brother Butch. Tapos, si Jam sa Tuesday. Ang Thursday ay si Kuya Ernie. Ang Friday ay si Minister Jerry. At ang Saturday ay si Sister Jen. So, mga kapatid, reviewin niyo po yung kanilang mga pag-memorize dito sa ating website para po makapamili kayo with wisdom and understanding and discernment. Ha? Oo. Kasi starting tomorrow, pag nag-start na po ang ating fellowship, start na po ng botohan. But for today, wag muna kayong bumoto, not counted, because you have to review yung mga kanilang mga memorization and pray to God. Ha? Pray to God. Pagkakaya pa nating pagsamasamahin na kuhanin, medyo maraming ginagawa ngayon ng technical, pero i-review nyo na lang po, panoorin nyo na lang sa ating website. Tapos, mag-pray kayo mamayang gabi. Huwag kayong magpadaan sa intimidation. Huwag kayong magpadaan sa awa. Wala daw pare-pare, sabi ni Sister Maribik. Huwag padadala sa kagwapuhan. Dahil pag nagpadala kayo sa kagwapuhan, mananalo si Butch.
Kala mo ikaw So mga kapatid Oo, ano yan? Oh, you can call a friend. Wala namang you can call a friend, mga kapatid. Pwede kayong mangampanya, pwede rin yan, mga kapatid. Pero, pinapaalala ko sa inyo na you have to vote wisely. With wisdom and discernment, mga kapatid. Kaya masaya yan bukas at siya ang mananalo ng air fryer na magkakasya siya. Ano daw? Sabi ni Dwayne, okay? Makakatikim din tayo ng niluto sa air fryer. Sa air prayer daw. Okay, paanda rin ng prayer dahil bukas ay umpisa na ng botohan. Yay! Ang ating memory verse, Psalm 56 verse 3 pa rin. Whenever I am afraid, I will trust in you. And I am sharing this and telling this to our brothers and sisters po na nag-positive, mga kapatid. Alam niyo po, nakakatakot po talaga yan. Kasi karamihan naman po dito talaga sa amin ay dumaan din sa ganyan. At talaga naman pong nakakatakot. Pero ang sabi po ng Psalm 56 verse 3, whenever I am afraid, I will trust in God. Trust in the Lord because God never fails, mga kapatid. Okay. Meron pa ba tayo? Okay. Hanggat may dalawa, iikot ang ruleta. Hanggat may dalawa, iikot ang ruleta. Today, si Sister Auring de las Alas at si Sister Lita Saraspe. Spin the wheel jam. Si Sister Au de las Alas. Sister Auring, are you ready now? Okay, Sister Auring, tatawagan na kita, ha? Okay. Pwede naman silang dalawa kasi dalawa na lang sila eh. Good morning! Good morning, Sister Au! Good morning! Ay, bati naman po muna kayo. Lucky. Good morning po! Kamusta kayo, Sister Au? Good morning! Salamat po. Thank you, Lord. Binabati ko at nami-miss ko na ang Comfy family. Yan, namimiss na rin namin kayo. Good morning po. Kapatid. Punta kayo dito. Pagkatapos ng lockdown. O, di ba parang 4 years ang delayed natin ni Sister Auring. Pwede pa matanda na? Pwede pagkatapos po ng lockdown. O, hintay tayong 4 years. Parang nalilate ako dyan. Ay, opo. Sobrang late po. O, di ba? Parang hindi mo... Ayusin mo nga. Okay na po ba yun? Okay na po. Sige po. Go na po kayo, Sister Auring. Okay po. Sige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second King, First, Second Chronicle,
Ezra, Nehemiah. Ezra, Nehemiah. Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Hagay, Sakaraya, Malakay. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Matthew, Mark, Luke, and the Gospel, the book of Acts, the letter of Paul in Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Praise the Lord. First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James. Hebrews, James, First Peter. Thank you, Lord. Second, third John, Judas, Revelation. Akanermos. Ang galing ah! So, ang tono po ni Sister Auring sa Old Testament niya, ang daan ng matuwid, parang silahis ng liwayway. At doon naman sa kanyang New Testament, the joy of the Lord is my strength. Kaya po kayo, wag kayong magtaka kapag ka, First Thessalonians. Congratulations, Sister Hindi na. Au. Hindi na ako nalaban. Ako lang ay nag-try. Ninenervyos. O may reward pa rin. Kahit nag-try, may reward pa din. At ipapadala na lang po Amen. namin Thank you, dyan Lord. ang inyong reward. Congratulations, Sister Au. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Opo, God bless you. See you soon. Ayan, thank you, Lord. Okay. Wala nang oras. Wala nang time eh. O sige, dalawa na lang naman sila. Tawagin natin at matutuwa tayo kay Sister Lita Saraspe. Yeah. Okay. Ay, parang hindi naka-online si Sister Lita. Lita Saraspe ba yung ano niya? Opo, Angelita. Angelita. Iba yung Lita. Okay. Ay, naka-online. Okay. Sister Lita Saraspe ng ating kaibigan. Ayan. Good morning po. Ayan. Sister Lita, good morning. Opo. Naririnig po kayo. O, bati na po kayo, Sister Lita. Good morning po. Good morning sa lahat. Ayan, Sister Lita, dahil dalawa lang po kayo ni Sister Auring sa araw na to, tinawag na namin kayong dalawa. At excited kami sa tono nyo. Thank you, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ay, ready na po? Ready na po. Good sige. morning po sa lahat. Ayan po.
Good morning po sa lahat nating kapatiran at sa lahat na nakikinig. Thank you, Lord po. Ayan. Ready na po. Okay, sige po, Sister Lita. Pray niyo po yung nalis yung kaba ko. Opo. Okay na po. Go! Parang nalilate po yung ano. O, sige po. Sige po. Thank you, Lord po. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Carlita? Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second King. Sorry po, sige po. Nalagay po ako? Opo. Sorry po. Opo, diretso lang po. Sister Nalagay po eh. Sister Lita, para hindi po kayo malito. itutuloy ko lang po? Para hindi po kayo malito, hinaan niyo po yung nandyan sa inyo para makadiretso po kayo. Sige po. Sige po. Okay po. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Nalilito po ako dun sa ano ko kayo. Ano ko po, nalilito po ako dun sa kaligay. Opo. Ano po? Sige. Hinaan niyo po yung Tutuloy volume. pa po ba? Nalilito ako dun sa ano, eh. Nalilito ako. Opo. Okay lang po yan. Basta dire-diretso nyo lang po. Oo. Sige po. Sige po. Ulitin. Sorry po. Genesis, Exodus, Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. First and Second Samuel, First and Second King, First and Second Chronicles. Ezra, Nehemiah, Esther and Job, Psalms and Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Joram, Malcolm, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Lord, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans. First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians. First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews and James. First and Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, and Revelation. Jude and Revelation. Ayan. Ayan. Thank you, Lord, Sister Lita. What am I living for? If not for you, Lord. What am I living for? If not for you, Lord. What am I living for? If not for you, Lord. Jesus, nobody else.
nobody else but you. Jesus, nobody else but you. I want to praise you, Lord, because I love you. I want to praise you, Lord, because I love you so. What am I living for, if not for you, Lord? What am I living for, if not for you, Lord? What am I living for, if not for you, Lord? Jesus, nobody else but you. Jesus, nobody else will do. Jesus, nobody else will do. Thank you, Lord. Kabado po. Yay! Kinakabahan pa siya sa lagay na yan. O, di ba? Thank you, Lord. Salamat po, Sister Lita. Oo. Papaano na kaya kapag hindi kinakabahan si Sister Lita? Hindi ba? Congratulations po. At makakarating po ang inyong regalo kay Lord. Amen. Thank you, Lord po. Ang ganda, no? Nobody else but you. Sabi ko na nga ba, merong ano niyan eh. Merong mag-e-Eddie Peregrina eh. What am I living for? Okay. Thank you, Lord po, kay Sister Lita. Pinawisan ako dun kay Sister Lita. At kinakabahan pa siya. Buti na lang kinakabahan si Sister Lita. Dahil kung hindi, baka mag-word pa si Sister Lita. Thank you, Lord, Sister Lita. Ayan. Para po naman sa ating new song of the week. Ito po ay isang pamamaraan ng pangangampanya ni Minister Jerry. Dahil ito po ang new song ay galing sa kanya. At susundan po tayo ng pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral. Kaya panoorin na po natin ito. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teacher because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter
even than honey. I understand more than all my teachers because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your Lord, 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 how I love your Lord. Good Good morning. morning, Jesus. Morning mga kapatid. Glory to God sa awitin na How We Love the Law of the Lord. Kanina, Minister Otan, yung kaligayahan dito doon sa dalawang ating isang kamanggagawa sa Mendez at yung nating coordinator sa Quezon City, no? Opo, parang ayaw ngang matapos yung kanta eh. Pero kami dito, yung aming, para kaming mga, ano ba yan, cheerleaders, Cheerleader. ano? Oo, nakakatuwa. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Lord, again and again, lahat ng papuri parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa pagkakataon na pinagkakaloob niyo sa amin, sa Comfy Family, na makapagbahagi ng magandang balita na aming kailangan dito sa lupa. Your word ang magandang balita, the gospel. Salamat po, Lord, sa kapahingahan na nagmula rin po sa inyo. Salamat po sa bubungan. Salamat po sa food on the table. Salamat din po sa aming kalusugan na kayamanan. At ngayon po, yung mga pagpapalang salita mo na pinaaabot sa amin patungo sa lahat ng mga kapatiran, ang pamumuhay na merong karunungan, pamumuhay na iyong kinalulugdan. Manguna po kayo sa aming dalawa ni Minister Otan sa pagbabahagi ng iyong gospel, the good news of salvation. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bago Minister Otan, yung tungkol sa kalooban ng Diyos. Gunitain ko lang, mga kapatid, kung maalala nyo nung Miyerkules, yung 1 Thessalonians 5:16 hanggang 18 na pinag-usapan natin yung tungkol sa God's will. Yan sabi doon, rejoice always, pray at all times, and be thankful in all circumstances, because this is the will of God sa atin in Christ Jesus. At nung kahapon, ang pinag-usapan naman natin, kasama si Minister Dodi, ay tungkol sa Ephesians 5:17, yung wise and unwise. Ang wise who understand the will of God, at merong foolish din na hindi nalalaman ang salita ng Diyos. Ang wise is filled with the Holy Spirit. Samantalang ang mga foolish ay puspos ng laman na hindi tama. And today, ang pag-uusapan din natin ay ang kalooban ng Diyos at kung ano ba ang what pleases the Lord and what is the requirement ng Panginoon Diyos sa ating lahat.
O, Minister Otan. Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord. Basahin po na natin yung word dito sa Micah chapter 6, verse 8. Sabi dito, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ayan, thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan na naman ako ng pagkakataon na makapagsalita dito. Thank you, Lord nga na papasalamat ako na patuloy na magamit ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, dito po sa pagpapatuloy natin yung God's will ng ating Panginoon. Ngayon, bago po ako magsimula dun sa yung tatlo na sinasabi dito na pamumuhay, bibigyan ko muna ng background. Itong God's case against His people. Kasi itong mga tao na to, itong mga Israel na to, people have turned away from the Lord and rejected His holy word. Talagang tinalikdan nila yung salita ng Diyos. At dito pa, rather than longing for fellowship with their Creator, seeking to learn His way and how they should live and follow their own path, as a result, people are living as futility and meaninglessness, selfishness, and greed. Kaya pag tinignan natin dito, dahil sa kanilang pamumuhay na mali, ang naging result, sabi dito, yung futility, and meaninglessness, and selfishness, and greed. Oo. Kaya ang nangyari sa kanila, naging sakim. At pag tinignan natin dito, lalong nalayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito sa Tagalog, mas maganda nga titignan natin sa Tagalog. Sabi dito, itinuro na niya sa inyo. Ibig sabihin, ipinahayag na, pero ang tao paulit-ulit pa rin. Tinuro na sa inyo kung ano ang mabuti at ang nais ni Yahweh. Kaya dito, sa buhay natin ngayon, merong ipinapaabot sa atin ng ating Panginoon dito na tatlo, pastor, na kailangan mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Alam nyo, Minister Ortan, yung kalagayan nung kapanahunan ni Micah. Siya nga palang, ibig sabihin ng Micah is, ano bang ibig sabihin ng Micah? Who is like God. At sabi mo nga, nagaya kagad ako kay Minister Ortan, who is like God. Kamukha ng Diyos. Yung historical background kasi dito, merong prediction ng judgment ng Panginoon Diyos dun sa southern and northern kingdom. So hindi lamang Israel, pati na rin yung Judah. Kasi ang kanilang pamumuhay, sabi nga ni Minister Otan, ay ito ba yung nagiging pamumuhay din ng present situation natin? O gunitain nyo, 700 BC. So, before Christ siya, 2,000 years ago, naparito si Lord sa lupa. Now, nangyayari pa ba to? Itong naka-warning na judgment dun sa Northern and Southern Kingdom kasi lahat sila, pati mga leaders sa lahat ng sektor ng pamumuhay noon ay binigyan ng babala. Pero wag nating kakalimutan na dito rin sa Micah, nandito yung God hates sin, but He loves the sinner na magre-repent patungo sa Kanya. At dito rin sa kapanahonan na to, ito ba yung nangyayari sa mga iba't ibang panahon? At pag inisip ko, ito yung gustong maganap ni Lord sa lupa kasi nandito yung Micah 5:2. Okay, later on yun. Ito na lang. Ang kalagayan nun ay injustices, idolatry, di ba? Sabi mo? Imagine injustices. Ang mga tao doon, pag sinabing injustice, may bribe, may violence, lahat. They love evil, selfishness, idolatry. Tuloy mo na. Ito ngayon yung may charge kasi doon ang Panginoon Diyos. Kumbaga, pinasasabi ni Lord kay Micah, ito yung pamumuhay nyo, mali yan. At nagtatanong naman sila kung paano ang kanilang gagawin. So, sa
tingnan nyo, ma'am niya, ito yung gustong ipaabot ni Lord sa lahat ng mga tao dito sa lupa. At ma'am yung konti, kung makikita nyo, tingnan ninyo, from 10 commandments, naging 3, naging 2 sa Matthew 22:37 hanggang 40. Tuloy, Minister Otan. Ayan, thank you, Lord. Ito yung 3 na gustong paabot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, to act justly. Paano ba dito? The people should treat one another fairly, honestly, and ethically. Pag tinignan natin dito, to act justly. Bakit binahayag sa kanila to na sabi doon, maging makatarungan kayo? Tignan natin doon sa verse 3, 1-5, Pastor, na dito to po. Amen. Sige. Kaya sabi doon, sinabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat niyong pairalin, ngunit ayaw niyo ng mabuti at nais niyo masama. Binabalatan niyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ng kanilang mga kalaman. Kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbakan ang kanilang balat, binabali ang buto, tinatadtad na parang karmelyong iluluto. Darating ang araw na kayo dadaing kay Yahweh, ngunit hindi na kayo tutugunin. Hindi kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasalanan ginawa. Ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nila, didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Kaya pag tinignan natin dito, ang mga tao dito, hindi na po namumuhay na kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Lord, act justly. Sabi dito, people should treat one another fairly, honesty, and ethically. Thank you, Lord. Pastor, meron akong konting dito, sharing dito. Kasi minsan hindi talaga naaalis yung merong kinikilingan at merong tinitignan. Meron kaming isang pinuntahan na anniversary. Nag-anniversary. Ngayon, bago mag-anniversary, may pupunta kami sa prayer meeting. Tapos yung ibang kapatiran, nakikita ko lang, pagpunta kami doon, hindi umaatin ng prayer meeting. Tapos hindi umaatin, hinahayaan lang kami, tinitignan lang kami. Dumating ngayon yung anniversary, Pastor. Pagdating ng anniversary, siyempre, alam mo naman, pag anniversary sa mga kapatiran, talagang buhos. Ang ginawa, nag-inyaya sila. Tapos kami, kumuha kami ng mga raffle para marami maging masaya. Eto na ngayon, sabi dito, act justly. Sabi dito, fairly. Sabi dito, ethically, kailangan tama. Alam nyo, nung bubunot na ako ng pinaka-main raffle, alam nyo, pagbunot ko, yung tao na yun yung tao na pag magpe-prayer meeting kami, nakatingin lang sa amin at hindi kami pinapansin. Tapos doon umatin. Tapos alam nyo kung nang damdamin ko, alam ko, inihingi ko na ng tawad kay Lord. Pagbunot kong ganun, nakita ko siya. Alam nyo, ang ginawa ko, sabi ko, ay, walang pangalan. Binalik ko. Tapos, eto na ngayon, bumunot uli ako. Alam niyo yung nabunot ko? Yung asawa. Kaya sabi dito, paano ba daw dito act? Sabi dito, fair. Sabi dito sa, pagtingin natin dito sa Romans chapter 13, verse 7. Sabi dito, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang. Romans 13:7. 13. Igalang niyo ang dapat igalang at parangalan niyo ang dapat parangalan. Kaya thank you, Lord, dito pag tinignan niyo, Pastor. Si Lord talaga. Hindi ka pwedeng hindi fair. Kailangan, sabi dito, di ba? Fairly, honestly, and ethically. Kailangan nasa tama tayo. Kasi hindi pwedeng na kay Lord ka, hindi mo ginagawad yung katarungan, yung sabi dito. Kaya thank you, Lord. Ang maganda nga dito, yung sabi dito, yung act fairly, yung manggagawa sa ubasan, Pastor.
Ano ba nangyari Yung doon? sa manggagawa ng ubasan, lumabas yung may-ari ng ubasan. Kumausap siya dun sa manggagawa na babayaran niya ng 1 denaryo. Lumabas ng alas 9, lumabas ng alas 12, lumabas ng alas 3, lumabas ng alas 5. Tapos nung bayaran na, nagre-reklamo yung maaga. Parang unfair naman yun. Mas madami siyang tinrabaho mula umaga hanggang hapon. Tapos yung isa, hapon na nagsimula, babayaran ng pareho? Hindi, nag-usap naman kami kung ano yung dapat bayaran sa kanya. Hindi siya dinaya, kaya sabi nga doon, wala ba akong karapatan, doon sa kayamanan ko, ibahagi ko. Kasi minsan pag tinignan mo, kala mo lang dinadaya ka, kala mo unfair. Pero tignan mo yung sitwasyon na pag tinignan natin dito, kailangan sabi doon, kung ano yung pinag-usapan, kaya nga sabi, hindi naman kita dinaya. Kaya sabi sa kanya, imbis na bibigyan pa siya ng trabaho, ano sabi, umalis ka na, hindi ka kailangan. Yun yung may itinuturo kasi doon sa talinghagang yun, ano, na sa mundo kasi, sabi nga kanina, lahat ng gugulang. Ng gugulang. Oo. Pero sa ating Panginoon Diyos, tinuturuan tayo na siguro in a form of a question. Are our dealings with other people fair? Ang pakikipag-deal mo ba sa ibang tao ay fair? So, kasi ang true faith generates justice. True faith generates hindi lamang justice, righteousness. So, yung totoong pananampalataya, ang nakita ko sa takbuhan ng buhay, bibihira ata yung umaabot dun sa second greatest commandment. Kasi alam nyo mga kapatid, nung binigay nga ni Minister Otan, sabi ko kasi sa kanya kahapon, tayong dalawa. At hingi ka ng leading kay Lord kung paano nating mabibigay yung God's will. Nung pagtawag ko sa kanya, nakuha niya tong Micah 6:8. Alam niyo bang lifetime para by God's grace yung progress para maunawaan at maipamuhay. Kasi sa Book of the Bible, merong 10 commandments. Pagdating kay Micah, naging 3 na lang. Pagdating sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, naging 2 na lang. At dito ang summary ng buhay natin na dapat nakapaloob sa salita ng Diyos. From 10, naging 3, naging 2. Doon sa 22:37 hanggang 40. Kasi this sum up the books of the law and what the prophets has shared. Just imagine, kung itong 3 na to, na requirement ng Diyos na ito ang magbibigay ng kaluguran sa Kanya, hindi yung mga sacrifices kasi doon chinards doon Pag ito ay nagawa ng kahit anong, halimbawa, civilization, mga kapatid. Kasi, pag tinignan mo, parang ever since, ang world is full of misery. Pero dito kay Micah, binigyan ng from misery to hope. Andun nga sa 5:2. Si Jesus Christ lang kasi, ang magro-rule ng meron nitong 3 na to na ibibigay dun sa tayong mga Kristiyano. Kasi ang hirap, hanggang ngayon, buti na lamang sa salita ng Diyos, hindi lamang yung let us not only look out for our own interest, but the interest of others. Kaya itong 3 na to, from 10 commandments, dito sa 3 hanggang dun sa greatest 2 commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and all that is within you, and love your neighbor as you love yourself. If that would be the requirement or the will of God sa mankind, napakaganda. Kaya sabi ko, para bagang hindi ko ata makukontain itong gustong ipaabot ni Lord. So, doon muna tayo sa sabi mo, act justly. Opo. 2 pa yan. Opo.
Hallelujah. Yung pangalawa po, sabi dito, to love mercy. The Lord also requires His people to seek and practice mercy. Tinignan ko yung Hebrew ng mercy. Hesed imply a loyal love and steadfast loving kindness. Meron tayong awitin ng mami dyan, alam mo. Sige, dito mo hawakan para hindi siya yung hesed. Ganito yan. Hesed, the loving kindness of the Lord. Hesed, the true and eternal God. Hesed, the covenant-keeping God, wonderful Savior of my soul. Hesed, the loving kindness of the Lord. Hesed, the true and eternal God. Hesed, the covenant-keeping God, wonderful Savior of my soul. He never changed. He is concerned with every every little thing you do. He never changed. He is concerned with every little things we do. Ayun, ano? Meron pa isa. Meaning, sabi doon, Hesed is a love that seek to do good to others. Hesed is a love that seeks to do good to others. Meron ka bang pinaka-latest na kung maaalala mo na yung seek to do good to others. Yung pinaka-latest, meron ka ba? Yung yung kailan lang ng Sunday, bumiyahe kami nila pastor doon sa kasalan. Ngayon napahinto kami doon sa bukuhan. Bumili si Tita Rhea ng buko. Ang umorder siya, 15. Tapos nung 15, nagbiyak na siya, Habang nagbibiyak siya, sali siya ng sali, tinulungan ko na kasi wala siya magbibiyak. Tinulungan ko na rin. Pagtulong ko, ako na nagtatapat para isalin niya. Tapos eto na ngayon, tinali ko, tapos nilagay ko na doon sa sasakyan. Maya-maya, binabalik nila butchoy. Kasi yung plastic daw hindi dapat, butas. Sabi ko, naku, paano yan? Ate, ano ba yung plastic mo? Dapat bumili ka ng plastic ng ganito, para hindi na sisira, hindi tumutulo. Eto na ngayon, sabi nung isa, hoy, ingatan mong pagtaga, kasi pag hindi mo inayos yan, sabi niya, mumurahin ka na itong kasama natin, itong bumili, mumurahin ka. Alam niyo, sabi ko, Pastor, hindi po kami nagmumura. Sabi ko, mga Kristiyano po kami. Ang ginawa ko, tinulungan ko na lang, inayos ko, at thank you, Lord. Kasi minsan, pag tinignan mo, ang hirap igawad yung mercy. Alam niyo bakit? Kasi 15 yung binili namin buko, halos iilan na lang yung tubig dahil nalaglag. Parang gusto mong mainis. May inis ka ba o maawa ka kasi wala namang katulong? Yun yung sa akin, sabi nga dito, sabi, is love that seek to do good to others. Alam mo, yung gesture na yon na parang bagang nagiging automatic na we can affect the system na kinalakihan ng mga tao. Kahapon nga, meron kaming binibili doon sa isang bumili lang kami ako ng t-shirt. Yung meron doon nag-aayos nung manikin. So, ang tagal nilang inaayos, tinitignan ko. Tapos kukunan pala nila ng litrato para marahil sa commercial o sa advertisement. Yung isa umakyat ng hagdanan. Siyempre, pag kukunan niya, ang hirap. Tapos nung nahihirapan na siya, biglang nagmura. Napaganon ako. Tapos, hindi ko na sabihan, buti yung sa'yo, na sabi mo na we can affect in small
little things in our everyday life na napakilala mo si Lord. Kasi sabi mo, hindi po kami nagmumura, mga misyonaryo kami. Yung lang kapraso na yon, at tsaka lang natin binilan kasi 'di ba kahit na medyo mahal nga, kaya lang gusto nating magkaroon sila ng benta. Opo. So ang mercy, sabi mo, you seek to do good to others. And also, you forgive those who have wronged you. Medyo may kabigatan ng konti. Kahit na sa maliliit na bagay, we can act justly and we can grant mercy. Sabi mo nga dun sa mga maliliit na bagay. Kasi yun ang bunga ng ating pakikipag-ugnay kay Kristo at bunga ito ng ating regenerated life at bunga ng ating tunay na pananampalataya na si Kristo'y nananahan sa ating mga puso at nandyan ang sensitivity o our sensitivity dun sa presence ng Holy Spirit in our lives. Kaya itong mga small things na act justly and show mercy, magugulat ka na nagagawa mo na. Di ba minsan pag tinignan mo, para bang hindi ka naman ganong karami. Minsan para bagang merong yung prompting of the Holy Spirit na maigagawad mo. You can empathize and sympathize and you act on that kind of leading of the Holy Spirit, minsan through prayers and sometimes talagang kasama ang mga bulsa, hindi ba? At mga kind words, Tan? Amen. Doon ka pa ba sa pangatlo? Pangatlo na. Pangatlo na, nako. Pero kasi ito, meron ako nakita dito, doon sa James chapter 2 verse 13, walang awa na hahatulan ng Diyos ang di marunong maawa. Ngunit maawa 13, ngunit ang maawain ay walang dapat ikatakot sa oras parang ng paghahat. justice triumphs over mercy. Opo. 1-3. Opo. 2-1-3. 2:13. 13. Hindi 0. Opo, Tama. opo. So, mercy triumphs over justice. Opo, Yan, opo. Meron ka bang gustong ipaliwanag dyan? Dito na po. Ako na lang muna, mabilis ako yung example. Pero Opo. andyan din yun. Di ba minsan sa tingin mo parang kailangan husgahan na to? Opo. Alam mo ba ang ating Panginoon Diyos? Kasi itong Book of Micah, sa tingin ko, ito yung malaking usapin sa kaharian ng Diyos ng mga Kristiyano. Kasi ang sabi ng mga mangangaral, nandito yung hate the sin and love the sinner. Andito yun eh. Para bagang kung titignan, yung justice ni Lord, andun eh, sabi ni Micah. Itong mga ginagawa, hayagan yan, mali yan. Ang injustices, idolatry, nangaargabyado, katotohanan, binabaluktot. Parang pag inisip mo, yung takbuhan ng mundo for personal gain, nagagawa ito para sa mga maraming bagay na mali. Kaya sinabi, hindi yan ang gagawin nyo. Pero dun sa, alam nyo mga kapatid, ngayong Holy Week, tignan nyo itong 7 chapters lang naman to. Sama-sama nating basahin ito. And I believe na pag-pray natin ito sa, hindi lamang today, kasi pag ginunita mo, still existing eh. Ang daming nanggugulang, nangaargabyado, ang daming mga iba't ibang sinasamba, walang kindness, puro rudeness. Pero kahit isa lang tayo, kahit isa ka lang, simulan mo lang yung act justly. Show mercy, di ba? Pagka, to love. Sabi pa nga, mahalin mo ang mercy. So, blessed that are merciful, for they shall obtain mercy. Nasa Beatitudes din yan. At ang mercy nga ay, you put yourselves on the shoes of others so that we can feel what they feel. Yun yung ang character, attitude ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa Micah 5:2 siya yung Messiah na we will rule in our hearts at sa panahon natin, marami na nakakagawa nito, Tan. Hallelujah. Kaya, thank you, Lord. Kaya nga, igawad natin yung mercy. Meron ka bang sa tingin mo, hindi mo dapat igawad dahil kasi para bagang, kumbaga, ano ba damdamin mo kapag may mga pasaway? Yun na lang siguro. Ano damdamin nyo kapag may pasaway? Ayan, may kumakanta na.
Okay. Um, Yun yung question ko. Ano damdamin mo kapag merong pasaway? minsan yung nagiging unang reaction ko pag may pasaway, minsan naiinis ako eh. Naiinis ako. Unang ano ko. Pero in the long run, titignan mo yung tao yon, bakit niya nagagawa yun. Parang titignan mo ngayon kung bakit niya ba nagagawa yun. Bakit niya? Oo, bakit niya nagagawa. Siyempre, bakit lagi na lang ganito tong tao na to? Lagi na lang ako nakikita. Pero in the long run, titignan mo yung bakit niya ba ginagawa yun? Pag tinignan natin dito, sasabihin ko na lang buti na lang hindi ako ganun. Thank you, Lord. Binago din ako kasi dati din. Kung wala din Teka muna, baka merong element ng self dyan. Buti na lang, hindi ako ganun. Baka maging Pharisee naman tayo dyan. Hindi naman. Hindi po. Kasi dati naman din akong ganun. Okay. So, para bagang katulad nung sabi sa akin ng mami nung araw. Opo. Di ba, meron kasi, ito, totoo po to. Ako to, noon. Kahit na ako'y papunta pa sa Panginoon Diyos, hindi ko na i-justify na bago o luma o ano. Wala nang justification. Wrong ako. Kasi para bagang sa tingin ko, kung sino pa yung mga, ang dami namin magkakapatid. So, para bang fed up na ako, para bang sa tingin ko, ganito, ganyan, yung aking isang kapatid, so on and so forth. Ang dami ko sinabing mali, Tan. Yung damdamin ko kasi mali. Ang sabi lang sa akin ng mami, anak, masahol ka pa dyan. So, iginawad pa rin yung pag-ibig at mercy. Ganon din yung ating Panginoon Diyos doon sa kalagayan ng civilization o yung panahon na yon. That was more than 700 BC. 2,000 years ago, pumunta na si Kristo. Pangako yun sa Micah 5:2. Tayo ngayon nang nakikinabang by God's grace. So, show mercy din. Di ba, Tan? Opo. Kasi minsan, i-judge mo na kaagad. Pero pag naunawaan mo nga, ikaw pa yung parang maawa, di ba? Opo. Kasi, di ba doon sa Luke, 5, sabi doon, naparito si Lord, hindi naman sa mga mabuti. Kung hindi sa mga masasama para magsisi, magbalik loob kay Lord. Kaya kung hindi natin sila bibigyan ng attention na yung mercy igagawad, paano na sila makakakilala kay Lord? Oo nga Pero meron ding, so again, ako natutuwa dun sa aking napag-aralan na binigay mo na para bang hindi ko mako-contain. Pero pag binasa natin, mga kapatid, from 10 Commandments to 3 hanggang sa 2, sabi ko nga kaninang madaling araw, sabi ko, di ba matatapos na tong ating memorization ng mga books of the Bible. How about contemplate ngayong Holy Week itong 10 Commandments, i-memorize, i-meditate, then really examine ourselves. Pakatapos, i-combine nyo itong Micah 6:8. Pakatapos, i-combine nyo yung Matthew 22:37 hanggang 40. Not only read, but memorize, meditate, then by God's grace, obey, and grant this to anybody. And if there are things na nakabiolate tayo dun sa mga bagay-bagay na nabanggit ko, napakagandang i-contemplate nito. Sabi ko nga, kaninang madaling araw, isi-series nga natin kung ano ang sinabi ni Lord doon sa 10 Commandments dito sa New Testament. Gusto niyo ba yon? Ako nga, grabe. Doon na lang sa 10 Commandments, na-memorize nyo ba yun? So, how about ngayon, i-contemplate natin kung ano talaga ang meaning niyan. Ano? Yung huli na lang, Tan. Naku, sabi ko nga, hindi ko kayang makontain to. Sabi yung huli, to walk humbly with God. Kasi sabi dyan sa James 4, verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Pastor, meron akong nakita sa Hebrew word ng walk humbly. Oo. Yung sabi dito, yung Hebrew word, sana. Ano? Sana. Dito mo, parang hindi, yan. Ano yung sana? Spelling? S-A-N-A. Oh, sana? Suggest modesty. Modesty. Okay. Sabi sa Tagalog, kahinahunan. Ayan. Alam niyo mga kapatid,
Ang totoo, Nagmumungkahi ng kahinahunan. alam nyo, nakakakaba naman talaga dito kasi unang-una, kapag tayo'y nabigyan ng salita ng Diyos, kinakausap tayo, kino-contemplate natin. Ako nga, alam nyo mga kapatid, ito na yung solusyon sa misery ng mundo. If Matthew 7:12 will be applied, Matthew 7:12, kayo na ang magbasa niyan, ha? Itong Matthew 7:12. So again, yung 10 from 10, naging 3, tapos naging 2. O yung summary ng lahat ng batas at summary ng mga sinabi ng propeta, ito dito sa Micah 6:8, grabe. And if that would be the byproduct of our true faith, we can influence any bahay, nasa bahay tayo, sa society, and even any state or country for that matter. Kahit ilan lang tayo na to act justly. Di ba 7:12 ng Matthew, ano nakalagay dyan? Do to others what you would like to do unto you. Yun, mga kapatid. Kung gusto mong gawin sa'yo to, yung mga mabubuti, you can do it also. In maliit na bagay. Halimbawa lang, ngayong umaga o buong maghapon, huwag ka lang magsalita ng mga bagay na negatibo o makakasama o makakasira sa ibang tao. Pigilan mo yung dila mo lang ng 1 oras ba yan? Kaya ba? Pagka 3 oras ka na hindi ka nakakakita, nakakapuna, ang dila mo ay nakontrol mo. Subukan mo muna yun. Tapos yung gawi. Siguro 1 beses lang. Alam mo, nagmamaneho ka. Huwag ka lang mag-swerve. Huwag ka lang huwag ka lang maging pasaway sa traffic. So, okay na. Magaganda na yun sa takbo ng kalye. Alam mo, namili ka lang. Ngumiti ka lang konti. At kung tutusin, tatawad ka ba? Minsan, pag madami ka naman pera, huwag ka nang tumawad. Ano mo na lang. Love offering mo na lang. Ngayon, kung gusto mo naman tumawad. Huwag mo nang pipintasan na ganito ka na pigilan mo lang. Yung ano lang, yung act lang na you show kindness. You make other people, you put a smile. Ayun, bawa, di ba, Tan? Opo. Kasi sabi di ba kanina ni Tita Rhea, yung kailangan, hindi porkit humble ka, parang tinatapak-tapakan ka. Kaya sabi dito, yung sana, suggested modesty. Sabi dito yung kahinhinan, ibig sabihin, yung kahinhinan, yung ibig sabihin, kasi tayo ay lumalakad kasama ni Lord, kailangan sa pakikita mo sa mga tao, yung may kahinhinan, hindi ba bargas? Gentle. Hindi balabag. Hindi balabag. Kasi sabi din, walk humbly with God. Di ba? Pag tinignan natin dito, kailangan hindi balabag. Nandun yung kababaan loob, hindi porkit na mahinhin, bading, parang ganon. Kaya hinahuna, pagsasalita, kailangan maging maingat. Kasi ang gusto ng Panginoon, makita sa atin ng ating Panginoon. Thank you, Lord nga, kasi dito nga sa amin, dito sa Comfy, thank you, Lord, nakakatuwa kasi kahit yung pastor, kahit kami po, may mga sitwasyon kami dito na hindi na tinitignan yung katayuan bilang pastor, bilang minister, bilang manggagawa ni Lord. Kami lahat nag-iikutan dito sa pagsaservice, pagbukas ng pintuan, pastor. Oo, mga kapatid. So again, yung reflective question ngayong Holy Week, ha? Ito, hindi kayang matapos to ng habang buhay ito. Pero pwede naman nating i-share sa lahat ng tao. From 10 commandments, naging 3. Sabi, act justly. Are you, how is your dealing with other people? Ayun. Pangalawa, show mercy. Meron bang mga taong nakagawa sa iyo ng who has wronged you? Ano ang gagawin mo? Show mercy. And finally, ito lifetime ito, to walk humbly with the Lord. To walk humbly with the Lord is a surrendered life. To walk humbly with the Lord ay walang selfishness, walang self-sufficiency. To walk humbly with the Lord is walang pride.
Just imagine if all of us will walk humbly with the Lord. Just imagine kung anong buhay meron sa any given society na magpapakita to show mercy, act justly, and walk humbly with the Lord. Imagine kung anong klaseng state meron tayong state and the condition of that state na magmumula yan sa atin, mga Kristiyano. Let us influence others. In Jesus' name. Amen. Closing prayer, ha? Sige. Lord, muli, napakabuti niyo po sa amin. Lord, maraming salamat na tinulungan niyo kami may bahagi na ayon sa inyong kalooban, Panginoon, sa inyong salita. Lord, thank you, Lord, na naibahagi namin na ayon sa inyong salita. Maraming salamat at Lord, yung mga nakarinig, Lord, maging panuntunan nila sa kanilang buhay para maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Lord, maraming salamat po. Wala kami may babalik kundi papurit pa sa salamat sa lahat-lahat ng ginagawa niyo po sa aming buhay. Kaya thank you, Lord, sa lesson na patuloy po kami makapaglingkod sa inyo makapaglingkod sa inyo ng kalugod-lugod sa inyong harapan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy